Really know him. Sa likod ng bawat dakilang pangalan, may mga kwentong hindi nababanggit, may mga sugat na tinatakpan ng ngiti, at may pangarap na muling isinilang sa pag-asa. Ganito ang buhay ni Eman Bacosa Pacquiao, anak ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao at ni Joanna Bacosa. Sa murang edad pa lamang, natutunan na ni Eman ang bigat ng katahimikan at ang lalim ng pag-unawa. Hindi siya lumaking puno ng tanong o galit, bagkus ay puno ng pag-asa at pagkilala sa realidad na ang kanyang ama ay may ibang mundong ginagalawan. Yung maliit pa ako, naintindihan ko na kaagad yung sitwasyon. Maaga po akong nag-mature sa mga nangyari sa buhay ko. Ani ni Eman sa isang panayam ni Maring Di Amano, Jessica Soho. Sa isang batang tulad niya, ang pag-unawa ay hindi madali. Lalo't sa murang edad ay kinakailangan niyang tanggapin na hindi siya kabilang sa tahanang may pangalan niyang Pacquiao. Ngunit sa halip na ito'y maging hadlang, ginawa niya itong inspirasyon ang lahat ng iyon upang mas kilalanin ang sarili. Hindi lamang bilang anak ng isang alamat, kundi bilang isang mandirigma. Nang siya ay 12 taong gulang, lumipat siya sa Japan kasama ang kanyang ina at ang kanyang stepfather na si Sultan Dino. Dito nagsimula ang kanyang seryosong pagsasanay sa boxing, isang larangang tila na kaukit na sa kanyang dugo. Sa murang edad na siyam, nasubukan na niya ang unang bugso ng palad at tibok ng ring. Ngunit dahil sa pag-alala ng ina, ito ay pansamantalang itinigil. Sa Japan, nabigyan siya ng pagkakataong muling ipagpatuloy ang pangarap at sa bawat suntok ay unti-unti niyang binubuo ang sarili niyang pangalan. Pagkaraan ng isang dekada, bumalik sa Pilipinas si Eman, dala ang tapang, pangarap at pananabik na muling makita ang kanyang ama. Ang sandaling iyon na tila simpleng tagpo lamang sa mata ng iba ay para kay Eman ay isa sa pinakamalagang kabanata ng kanyang buhay. Bumisita kami kay Daddy, pinapasok po kami, tapos niyakap po ako ni Daddy ng mahigpit. Sabi niya, "Anak, na-miss kita." Sa mga salitang iyon, tila nabura ang 10 taong pagkawalay. Hindi man ibalik ang mga panahong lumipas, napalitan naman ito ng pag-asa at paghilom. "Ako, pinipigilan ko lang luha ko sa sobrang saya," dagdag niya habang pinipigilan ang emosyon ng muling pagkikita. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Eman kay Manny ang kanyang hangarin na sundan ang yapak ng ama sa boxing. Sinabihan ko po siya na, "Dad, plano ko po sanang mag-boxing." Pero ang sabi ni Manny Pacquiao, "Mahirap mag-boxing, mag-aral ka na lang. Papuntahin nilang kita sa Amerika." Pero ang sabi ko, "Pero Dad, passion ko po yung boxing eh. Magsisisi talaga ako sa buong buhay ko kung hindi ko ito gagawin." At doon na nagsimula ang isang bagong yugto sa kanilang relasyon. Hindi lamang bilang mag-ama, kundi bilang guro at alagad. Isang desisyon ni Manny ang tuluyang nagpatibay ng kanilang ugnayan, ang pagbibigay sa kanya ng apelyedong Pacquiao. Tapos pinirma niya yung papeles ko. "Nak, gawin kitang Pacquiao para mabilis ang pag-angat mo sa boxing." Parang bumawi po siya sa akin. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Eman na hindi lang ang dugo ang pagiging Pacquiao, kundi ang pagmamahal na noon na tila malayo, ngunit ngayon ramdam na niya. Ang buhay ni Eman Bacosa Pacquiao, mga kwento, ay patunay na ang dugo ng mandirigma ay hindi lamang namamana. Ito ay pinipili at pinagbabayaran ng determinasyon. Hindi niya ginawang sandata ang apelyido ng kanyang ama upang umangat, bagkus ay ginawa niya itong inspirasyon upang patunayan na kaya niyang tumindig sa sarili niyang pangalan. Sa kabila ng lahat, nananatiling mapagkumbaba at mapagpatawad si Eman. Sa isang pagkakataon, isiniwalat niyang humingi ng tawad ang ama sa mga panahong siya'y wala sa tabi nito. Humingi na rin po siya ng tawad sa akin. Pinatawad ko na rin naman siya. Sabi ko, "Dad, naiintindihan ko naman ang sitwasyon niyo. Ang importante po sa akin ay makasama kayo." Sa mga salitang iyon, nakita natin ang pusong busilak na isang anak, ang handang magpatawad, hindi dahil nakalimot, kundi dahil sa tunay na pag-ibig sa ama. Ngayong siya ay muling nasa larangan ng boxing, mga kakwento, ginagabayan siya ni Manny, hindi lamang sa teknik, kundi sa disiplina at kababaang loob. Sa kanyang paglahok sa Thrilla in Manila 2, na inorganisa mismo ng kanyang ama, pinatunayan ni Emma na hindi siya basta anak ng pambansang kamo. Sa siyang mandirigmang may sariling pangalan, pangarap, sariling estilo at sariling laban sa buhay. Sa bawat suntok na Eman, naroon ang kwento ng batang natutong umunawa, ng anak ng marunong magpatawad at ang pusong kayang magmahal kahit sa gitna ng mga sugat ng kahapon. Sa bawat tagumpay niya, hindi lamang ang apelyidong Pacquiao ang kanyang dala,
kundi ang aral na ang tunay na kadakilaan ay nasa kakayang magpatawad, magmahal at muling bumangon. Mga kakwento, ang kwento ni Eman Baco sa Pacquiao ay higit pa sa istorya ng boxing. Ito ay salaysay ng pamilya, kapatawaran at pag-ibig na hindi kayang talunin ng panahon. Ang kanyang laban ay laban nating lahat, ang laban ng bawat pusong nasaktan, ngunit piniling magpatawad at magmahal muli. Ikaw kakwento na nanonood ngayon, maaring isa ka kakwento na katulad sa sitwasyon ni Eman, bagamat hindi man katulad ng estado sa yaman at kasikatan ni Pacman ang iyong ama. Pero sana'y maging inspirasyon si Eman sa lahat ng mga kabataan na kahit ang ama ay nasa ibang mundo ang ginagalawan, pero nananatili ang iyong pagmamahal dahil ama mo pa rin yan. Kaya naman, laban lang kabayan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Edgardo Fulgencio, kay kakwentong Ronald Tan, kay kakwentong Gerald Caringal. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.